You know what is 1.5 to me? Nung araw nagsasidecar ako, pag kumita ako ng 50 pesos, isang araw, labas na boundary, no? Depende kung ano sidecar mo. Pagka sidecar mo may stereo, may 5 piso yung para sa Motolite, yung charging. So, pag may neto ka ng 50, times 30 days, umulat bumagyo. That is 1.5. Tama? O kaya nung ako nabigyan ng pagkakataon ng Panginoon, Diyos, pinagbuti ko naman. O, at madalit salita, nakilala ako ng mga nanay nyo na naman. Bakit? Sila lang na talaga nakakaabot sa akin. Then, in a short period of time, awa ng Diyos, maraming salamat sa Kanya, nairaos ko ang sarili ko, nairaos ko ang nanay ko. Hindi lang masyadong pinalad ang tatay ko, kaya huwag niyong abusuhin ng alak. Maaga lang siyang nakalawit ng Diyos. Tingin ko naman, kasama naman niya si Jesus ngayon. Then I felt so blessed this is how you pay it forward. I felt so blessed. Sabi ko, noong 1998, sabi ko, why not? Why not? To go to public service. Total, uso naman ang artista sa politika eh. Uso-uso nun. But I have different intention. My intention is simple. Is makapagpabago lang ng isang buhay ng bata. Yun lang. Payak. In fact, nakutya na naman ako noong 1998. Wala yan. Ito, nasa public record naman. Wala yan. Artista lang yan. Pa-cute-cute lang yan. Kalahin mo kasalanan maging cute? Hindi ko maintindihan yun. Sabi ko, talaga, kasalanan maging cute mo. No? Hindi yan nakapag-aral. High school finish lang yan. Bobo yan. You know, this is how harsh this environment. But, fortunately, again, God gave me opportunity to serve. I won. Sa buong ticket namin, ako lang ang nanalo. Then, nung nandun na ako, pinagyabong ko ulit. Pinag-ingatan ko ulit. Tinalikdan ko ang kislap ng mga ilaw, ang mga hiyaw ng mga babae. Totoo naman, di ba? Pag nakakita kayong artista, kinikilig kayo. But it gives you certain level of feeling, of joy. And here we are, tatalikdan mo yon, tatalikuran mo yon, and you're gonna face sorrow, hardship, stories of people you're going to deal with every day. But again and again, I tried my best. So I want them to stop. Those individuals who happen to have, may mga magagandang edukasyon sa katawan. Bumalik naman ako ng eskwelahan. Maraming salamat kay dating Vice Mayor Danny Lacuna. Our Vice Mayor, who is the father of incumbent Vice Mayor Hanny Lacuna, hinikayat niya ako mag-aral at awa naman ng Diyos, ako'y nakapagtapos na. Ako po'y may diploma na, hindi lang gawang rekto, gawang Makati pa. At nakahiligan ko mag-aral. Went to Arellano School of Law. Then, fortunately, again and again, one day, I received a letter from the U.S. State Department. Ito in passing lang. Sabi ko sa inyo, magpursige kayo. People will notice. Tama. I received a letter that I'm going to be sent to Washington. Napili daw ako. In fact, nung tinanggap ko yung pinasosoli ko kay Weng, sabi ko, Weng, soli mo, mali ng address to. Papag-aralin ako sa Amerika, sama-sama ng grammar ko. Talaga naman. Magpasa hanggang ngayon, nagkakamali pa rin ako. I really tried, educating or keep on learning things. Kaya pag nag-English ako,
Then I approached and visited the Chief Cultural Affairs of the U.S. Embassy, and it's confirmed I was chosen to be sent there. And I saw the opportunity to go further with regard to knowledge and governance. Then, nung ako'y nakapagtapos doon, itong Harvard, nag-o-offer ng short program. No? Executive program, they call it the executive program. So, sabi ko, katwiran ko naman, sige nga, bakit naman hindi? Simple lang ang katwiran ko noon. And I hope you do the same. If I fail, nobody will know. Makakaalam lang nun yung asawa ko. Ako at yung direktor ng programa. But what if? Just what if? Just by trying. Matanggap ako. Ano kaya ang madadagdag sa akin?